Mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga kapwa magagawa. Nais ko rin pong magbahagi ng aking pong nasilip sa ating talakayin. Pastor, pwede po bang pakisilip po natin yung message ng propeta sa redemption of by power. Ang keyword po niya ay now the last thing was dead. Yan po ang keyword po. So, now the last thing was dead. Redemption by power ang title po. Now the last thing was dead. The last thing was dead. So habang nanginginig po ako kanina mga kapatid ay labis akong nagagalak at natutuwa dahil ang bawat isa na tumayo po dito sa ating harapan, aminin man po natin ay hindi o hindi, meron po tayong napupulot. Amen po ba? Amen. So napakaganda po yung binahagi ng mga kapatid at kung din po ang huling nagsalita na ang pinaka-capstone ng lahat ng bagay ay walang iba ang love. So kapag meron po tayong love, meron po tayong peace. Amen? So nais ko pong basahin po itong sinabi po ng propeta. Sabi po diyan, now the last thing was death, and before the death comes, there was an atonement made for the death for all who desired to skip it. So pansinin niyo po mga kapatid ang ating subject ay patungkol sa what is the last enemy to be destroyed. So, alam po natin na sinabi na rin ng Corinthians chapter 15 verse 26 na walang iba ang kamatayan, ang huling kaaway. Hindi po ba? Pero kung hindi mo na tayo lalayo dyan, ang sabi po kasi dyan ay ganito. Ulitin ko na ulit. Now the last thing was death. And before the death comes, there was an atonement made for the death for all who desired to escape it. Amen? So dito po, nakita ko po mga kapatid, ang ating Diyos na buhay pala ay para bagang isang dakilang direktor. Hello? Bakit ko sinabi yan? Dahil ang sabi po diyan mga kapatid, alam ng Diyos na ang magiging kaaway natin ay ang kamatayan. Pero nagpauna na rin siya ng solusyon. Revelation chapter 13 verse 8, ano pong sabi doon? Ang ating Panginoong Jesucristo ay nabayubay na sa cross bago pa itinatag ang mga pundasyon ng lupa. So dito mga kapatid, pag sinabi mo po kasing the last enemy, it means na meron nag-aaway. Tama po ba? Walang pinagkita yan sa Pacquiao versus Marquez Kahit ilang beses na may mga match sila pero nagpapatuloy sila. Pero itong mensahe po mga kapatid, alam po natin, sa simula't simula, ay meron pong buhay na walang iba ang ating Panginoong Jesucristo, John chapter 14 verse 6, na siya ang buhay, at meron din ang kamatayan. Kasi ang author ay walang iba po, ay si Satan. So hindi mo natin may pagkakala na ito sa paglakad ng bawat kapanahunan ay talaga nga namang hindi pa natatapos ang programa na inihanda ng Diyos. Kasi kapag natapos na to, of course, wala na siguro yung nangyari sa Leyte, wala na yung nangyari sa Samar. Di po ba? Pero, nangyayari po ito sapagkat ito ay nasa programa ng ating Panginoon. So, ang nais ko po lamang bahagi dito, pagtuunan o pagdiinan mga kapatid, ay lahat naman po kasi tayo dito ay ministro ng Panginoon. At bilang ministro ng Panginoon, kailangan po tayo ay maging ahente, agent of life. Hindi po agent of destruction, agent of destroying kung ano ang nangyari kasi kung minsan gustong gibain ng isa, yung iba ganoon din isa. Pero ako'y naniniwala na ang tunay na lingkod ng Diyos mga kapatid, ayon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 19 to 21, pakisilip nga po pastor.
tayo po ay nag-aaral dito at nagagalak po ako, alam ko kung nagagalak ang bawat isa, na meron pong layunin kung bakit po natin ginagawa yung mga bagay dito mga kapatid. Sabi po dito ay sa 2 Corinthians chapter 5 verse 19 ay ganito mga kapatid, sa Tagalog. Sa makatuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinagkasundo ang sanglibutan sa Kanya rin na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at pinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Amen po ba, mga ministro ng Diyos? Hallelujah! Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, na waring namamanhik ang Diyos sa pamagitan namin, kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo, na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Yung hindi nakakikilala sa kasalanan ay Kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa Kanya'y katwiran ng Diyos. Nakita niyo po mga kapatid yung plano at programa ng ating Diyos na buhay na Kanya pong isinaalang-alam na ang Kristo ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo upang ang kamatayan ay lamunin ng buhay. Amen? Hindi ang buhay ay lamunin ng kamatayan. Kaya ako naniniwala mga kapatid, ang mga kapatid natin na bagaman nakakalungkot mang isipan, hindi na natin marahil noong mga unang panahon, kasama natin sila nagpupuri ng pisikal sa ating Panginoon. Pero dahil may pag-asa tayo, mga kapatid, Romans 5 verse 5, ano pong sabi diyan, mga kapatid? Ano nga po, Pastor? Ipinapakita lamang na kahit yung mga kapatiran natin na nasalanta, darating ang panahon, sama-sama tayo doon sa kaharian ng Diyos upang magpuri sa Diyos. Amen? So wala pong kalungkutan. Lalo higit tayo of course, bilang tao, normal naman tayong malungkot dahil sa mga pangyayari niyan. Pero ito po kasi, ang sabi kanina ng mga tumayo dito, ay nagtagumpay na ang ating Panginoong Jesucristo, ang siyang author ng buhay. Amen? Ano po sabi niya? Romans chapter 5 verse 5, mga kapatid. So, pakiano lang po yung timer kung sakaling tapos na po. Sabi po diyan, in hope make it not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. Amen? So kapag meron po pala tayong Holy Ghost, mga kapatid, yun po yung positive virus. Pwede ko man salitain yun, positive virus, na pwede niyang kainin yung negative na death virus. Meron ang tawag sa mga computer expert niya, antivirus ba tawag nun, sir? Yung kapag kinahin na yung mga, pag nakurap na yung mga bagay-bagay na sinaalang-alang mo, lalagyan mo ng isang bagay para kontrahin yung kamatayan. So ako'y naniniwala mga kapatid, ang dugo ni Kristo, yan mismo ang siyang ginamit ng Diyos. 1 John chapter 1 verse 7, pwede po bang silipin natin yung Pastor? Na kung saan, mga kapatid, ito yung bagay na magbibigay sa atin ng ultimatum na kapangyarihan upang ang buhay na ibinigay sa atin ng Diyos ay magtagumpay sa bawat isa. Sabi po diyan, ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. Nililinis tayo ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng kasalanan. So ang kasalanan ay bunga po ng kamatayan. So kapag pala tayo ay nakikinig ng salita ng Panginoon, nagkakaroon ng aralang ganito, ito po ay isang uri na ang ating Panginoon, mga kapatid, ay nililinis niya po tayo at ang kamatayan meron tayo ay kinukugbog po ng kabuhayan. Huli pong mensahe ng prophet, mga kapatid, nais ko pong i-share sa inyo, ay ito pong the world is falling apart. The world is falling apart.
Dito po kasi sa spoken word na binasa ko, dito po, the true church, page 26, 177, the true church, there's a church that waiting for the coming of the Lord. God will always grant it, but just those who are ordained, you say, what good will it do to stand? If it's this kind of a system, there's a predestinated seed. When the lights strike, they'll catch it like that. Yung po ang sabi ng prophet. Yun lang po ang aking may babahagi. I hope na meron din po kayo napulot kung paano ako marami napulot o na-absorb ng mga message. Sa Diyos lahat ang papuri, pasalamat. Yun lang po mga kapatid.